Maraming magaganap na pagbabago at sorpresa ang Premier Volleyball League. Ngayong unti-unti na nilang ina-adapt ang FIVB rules sa pagsisimula ng ikalawang All-Filipino Conference. Surprise changes sa PVL. Timeout at technical timeouts nabawasan na. New faces sa captains and coaches kilalanin. Pro players out sa FIVB World Championship 2025. Pero bago yan mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Naganap na ang press conference ng PVL para sa paparating na 2023 PVL Second All-Filipino Conference ngayong October 11, 2023, 4 na araw bago pumalo ang bagong conference. Dinaluhan ito ng VIPs kasama ang ilang team managers, head coaches, team captains at ilang players ng lahat ng 12 teams. Nagpakilala nga ang bawat captain at dito mapapansin na halos new faces ang mga kapitana this conference. Una ay si EJ Laure na bagong kapitana ng Cherry Tigo. At mukhang senyales nga ito na hindi talaga makakapaglaro this conference ang former team captain na si Mylene Paat na sinasabing na-injured sa training. Nagkaroon rin ng pagpalit ng team captain sa Signal HD Spikers dahil mawawala nga for a while ang veteran na si Rachel Andakis para sa coaches camp nito sa Amerika. Ang papalit ay ang Invitationals 2023 Conference MVP na si Ces Molina. Nagbago rin ng team captain ng Farm Fresh Foxes at sakto yung pagpasok ng former Adamson Setter captain na si Louie Romero para i-take over ang captain position. Dahil naman sa total revamp na nangyari sa sophomore team ng Jerflor Defenders, na ipakilala na rin ang kanilang magiging kapitana this conference na si Libero Pia Sarmiento. Para naman sa bagong team sa next lead, may pagpapatuloy na ni Danny Ravena ang kanyang pagiging libero captain dahil siya ang kapitana ng Chameleons. Para naman sa Galleries High Risers, napunta kay veteran playmaker Phenomnas ang position ng captain. Bukod dyan, nagkaroon rin ng ilang coaching changes sa ilang teams. Para sa Cherry Tigo, aakyat na bilang head coach si Coach Kung Fu Reyes na dating assistant ni Coach Aaron Velez. Karamihan rin kasi ng starters nila ay mula sa UST at iba pang young stars. Sa Jerflor Defenders, out na rin si Coach Edgar Baroga at aakyat bilang bagong coach si Sammy Kailar. Para naman sa Petrogas Angels, naibalita na noon ng Ateneo men's team head coach na si Coach Timmy Santo Tomas ang bagong papalit kay Coach Oliver Almadro na parte pa rin naman ng Angels. Para naman sa mga bagong teams, naibalita na para sa Galleries High Risers na na-appoint ang UST assistant coach na si Lerma Hiron bilang bagong coach ng rookie team. Habang sa next lead, ito nga ay ang partner ni Jaja Santiago na si Coach Taka Minowa. Anyway, narito na nga ang ilang nakakagulat na revelations para sa changes sa rules ng PVL. Dahil umano sa delay ng game dulot ng mga challenges na pagdesisyonan ng PVL na ibaba sa isa ang timeout ng bawat coaches sa isang set mula sa dating 2 timeouts per set. Bukod dyan, mababawasan na rin ang technical timeouts dahil wala ng technical timeouts sa 8 at 16th point. Magiging isa na nga lang ito at mangyayari yan sa ika-13th point ng leading team. Itong changes na ito ay aligned sa bagong FIVB rules pero medyo na iba nga lang sa technical timeout dahil sa ibang international tournaments nangyayari ito sa ika-12 na puntos ng leading team at hindi 13. Tatagal naman ang technical timeout ng 1 hanggang 2 minuto. Anyway, may pagbabago na rin sa change court dahil hindi na nga ito mangyayari sa bawat set. Sa halip, isang beses na lang din yan mangyayari pagkatapos ng second set at magiging 5 minutes naman ang break dito. Wala ring change court na magaganap sa 5th and deciding set. Sa challenges naman, walang pagbabago. Still, 2 challenges sa bawat teams. Good news naman dahil bukod sa challenge system ay balak pa ng Signal Network na umangat ang pagiging high-tech ng liga dahil binabalak na rin nila na maglabas ng live stats tulad ng sa Volleyball Nations League o VNL ayon kay Shena Olaso. Kabilang dito yung mga stats kung saan lumalapag ang mga bola. Hindi naman sigurado kung may implement na ito this conference.
Madadagdagan naman ng cameras para sa iba't ibang anggulo this conference at inaasahan na aabot ito ng 36 cameras. Nang ma-interview naman lahat ng teams, lahat ay gustong makapanalo as much as possible. Pero ang iba ay nag-set ng goal. Para naman sa PLDT, target to beat nilang defending champs na Creamline, pati na rin ang Petrogas. Para naman sa mga plano next year, sinigurado na ng PVL na masusunod na nila ang FIVB calendar para hindi magkaroon ng conflict sa national team duties ng mga players. Still, may 3 conference na magaganap. Mauuna ang All-Filipino Conference at huli naman ang Reinforced Conference. Habang magkakaroon naman ng special conference sa gitna ng taon, pero susunod pa rin naman daw ang PVL sa FIVB calendar. Inireveal naman ni Tony Boy Liao na kaya hindi nakasali ang Philippine Women's Volleyball Team sa Asian Games ay dahil sa conflict ng academic commitment ng UAAP players at kukulang rin daw ng preparasyon para sa pro players. Para naman daw sa 2025 FIVB World Championship, kung sakaling matuloy sa Pilipinas at makasaling ang ating bansa, most probably ay UAAP players umano ang ipapadala para hindi daw maistorbo ang schedule ng PVL teams.